At ayan mga ka-crypto, Binance has a major announcement for XRP holders. Ayan, nasa kalagitnaan na tayo ng isang napakalaking kaganapan sa loob po ng crypto space. Mayroon tayong isang napakahalagang update na dapat malaman ng lahat, lalo na sa mga sumusubaybay sa galaw ng Ripple USD o RLUSD at syempre ang ating paboritong digital asset na si XRP. Meron pong kasing isang malaking announcement ang Binance na siguradong makakapagpabago sa paraan kung paano natin ginagamit ang ating mga stablecoins sa loob ng kanilang platform. Si Binance ay naglabas po ng isang bagong rewards campaign na nagbibigay ng pagkakataon sa mga eligible na RLUSD holders na kumita ng libreng XRP sa loob lamang ng sa loob po ng 4 na linggo. Ito ay isang napakalaking balita dahil pinagsasama po nito ang dalawang malalaking pangalan sa industriya. At yan po ang pinakamalaking cryptocurrency exchange sa buong mundo at ang stablecoin ng Ripple na patuloy na gumagawa ng ingay ngayong taon. Naging usap-usapan po ang initiative na ito lalo na nang i-highlight ng kanilang crypto enthusiast at analyst na si Amelie ang nasabing promotion. Ayan po yung nakikita natin sa screen. Sa kanyang post sa X, ipinaliwanag niya na mamimigay ang Binance ng tumataginting na $800,000 na halaga ng XRP. Ngunit bago tayo magpadala sa hype, kailangan po nating pag-usapan ang bawat detalye. Paano nga ba ito gumagana? Sino ang mga pwedeng sumali? At ano ang mga rules na kailangan nating sundin para hindi tayo ma-disqualify? Kaya pag-usapan po natin ang bawat aspeto ng campaign na ito na nagsimula noong July 17 at matatapos po sa August 14. Ayan, totoo ba ang $800,000 na XRP rewards ng Binance every week? Pag-usapan po natin ang mga numero dahil dito po madalas nagkakaroon ng kalituhan sa loob ng crypto community. Nang ilabas po ng analyst na si Amelie ang kanyang post sa X, marami ang agad na natuwa at nag-akala ng $800,000 na halaga ng XRP ay ipamimigay ng Binance linggo-linggo. Kung titingnan po natin sa unang tingin, napakalaki ng halagang iyan para i-distribute po every single week. Habang ang campaign ay 100% totoo at lehitimo, ang pagkakabuo ng mga salita sa nasabing post ay hindi po lubos na sumasalamin sa aktual na structure ng promotion ng Binance. Ayon po sa official campaign details na inilabas mismo ng Binance, ang $800,000 ay kumakatawan po ito sa total prize pool para sa buong 4 na linggo ng campaign. Yan. Hindi ito ang amount na ipapamahagi nila every week. Ang plano po ng exchange ay hatiin ang kabuang rewards na ito sa 4 na weekly installments. Ibig sabihin, kung i-divide natin ang $800,000 sa 4, mayroong pong humigit kumulang $200,000 na halaga ng XRP na ipapamahagi po linggo-linggo sa buong duration ng campaign. Nagsimula po ang pamimigay na ito noong July 17 pa at magpapatuloy hanggang sa huling araw ng promo sa August 14. Ang $200,000 every week ay isa pa rin napakalaking pondo. Kung iisipin natin, ang pagbibigay ng ganito kalaking halaga ng XRP bilang reward ay nagpapakita ng dedikasyon ng Binance na i-promote ang paggamit ng RLUSD. Ang bawat weekly installment ay ibibigay tuwing Biyernes, pagpatakpo ng 18 o'clock UTC time. Yan. Kaya para sa mga nag-aabang, ito ang eksaktong oras kung kailan papasok ang XRP ng direkta sa inyong mga spot wallets kung kayo ay nakapasa sa mga requirements. Ngayon, ito po ang aking opinion dyan. Ang tungkol dito po ay masasabi kong ito po ay simpleng marketing reality. Sa mundo ng crypto, normal po na makakita tayo ng mga post o balita na medyo na sensationalize ang mga numero para makakuha ng atensyon.
Ang pag-highlight po ni Ameli sa $800,000 ay isang mabisang paraan para mapukaw ang interes ng buong XRP community. Pero bilang mga responsableng crypto holders, responsibilidad natin na basahin ang fine print o ang mga maliliit na detalye ng terms and conditions. Sa aking pananaw, ang $200,000 a week na reward pool ay mas realistic at mas sustainable para sa isang exchange tulad po ni Binance. Kung ipamimigay nila ang buong $800,000 every week, baka magkaroon ng matinding imbalance sa supply at demand ng XRP rewards. Ang pagiging malinaw po sa mathematics ng campaign na ito ay mahalaga para ma-set natin ng tama ang ating expectations. Hindi ibig sabihin na magiging milyonaryo ka kaagad dahil sumali ka. Ibig sabihin nito ay may extra kang kikitain sa XRP depende sa liit o laki ng iyong participation at sa dami ng iba pang eligible na kasali sa pool. Ngayon ay paano nga ba maging eligible at ano ang mga requirements? Yan, dito po tayo sa pinakamahalagang bahagi ng usapan. Paano ka makakasali? Mahalagang linawin po natin na ang promotion na ito ay hindi automatic na ibinibigay sa lahat ng may hawak na RLUSD. Hindi sapat na mayroon ka lang RLUSD na nakatambak sa iyong account. Ang Binance ay nagtakda ng mga partikular na eligibility conditions na kailangang ma-satisfy ng bawat participant para ma-qualify sa weekly XRP distribution. Una po sa lahat, kailangan mong i-hold ang iyong RLUSD sa mga eligible Binance products. Ayan, mga eligible na Binance products. Hindi ito pwedeng nasa ordinaryong spot wallet lang habang naghihintay ng reward. Kailangan itong nakapasok sa Earn Flexible Savings, ayan, margin accounts, o kaya naman ay sa USD Margin Futures accounts. Ito ang paraan ng Binance para masigurado na ang pondo ay ginagamit sa loob ng kanilang ecosystem. Pangalawa, kailangan mong mag-maintain ng minimum daily RLUSD balance na 0.01 RLUSD. Ayan, napakababa ng minimum requirement na ito na nangangahulugang halos lahat ay kayang maabot ang base holding requirement. Ang pag-check nito ay base sa mga daily account snapshots na ginagawa ng system ng Binance sa random na oras araw-araw. Ngunit, hindi nagtatapos dyan ang requirements. Bukod po sa pag-hold, nire-require din ng exchange na maging active traders ang mga users. Yan. Upang maging eligible sa mas malaking share ng rewards, kailangang mag-maintain ang participant ng average daily trading volume na hindi po bababa sa $500. Ayan. Ang volume na ito ay dapat manggaling sa margin of futures trading habang ginagamit po ang RLUSD bilang collateral. Kapag nagawa mo ang lahat ng ito ng tama, ang Binance na mismo ang magkukusa na i-distribute ang rewards direkta sa iyong spot wallet every Friday by 18 o'clock UTC time. Ayan. Sa aking opinion, sa mga requirements na ito ay nagpapakita kung gaano katalino ang Binance pagdating po sa pagpapatakbo ng kanilang negosyo. Hindi sila namimigay ng pera ng walang kapalit. Sa pamamagitan ng pag-require sa mga users na ilagay ang RLUSD sa margin, futures o flexible earn at pag-require ng $500 daily trading volume, sinisiguro po ng Binance na kumikita sila mula sa trading fees at nakakakuha sila ng matinding liquidity sa kanilang platform. Sa aking pananaw, ang $500 daily volume ay hindi naman ganoon kalaki kung ikaw ay nagtitrade sa futures dahil po sa presensya ng leverage. Halimbawa, kung mayroon kang $50 at gumamit ka ng 10 times na leverage, ang trading volume mo ay aabot na agad sa $500 sa isang bukas at sarang trade. Ngunit, dito po pumapasok ang risk. Gusto kong ipaalala na ang margin at saka futures trading ay may kaakibat na mataas na risk kumpara sa simpleng pag-hold sa spot market.
Para sa akin, kung hindi ka po pamilyar kung paano gumagana ang liquidation sa futures o margin, huwag mong pilitin ang sarili mo na habulin ang free XRP na ito. Ang pinakaligtas na rota kung gusto mo pa rin sumali ay ang paggamit ng Earn Flexible Savings. Ang strategy po ng Binance dito ay hikayatin ang mga dormant o hindi po gumagalaw na accounts na maging active ulit. Isang magandang galaw ito para sa kanila, pero bilang participant, kailangan mong timbangin kung ang kikitain mong XRP reward ay mas malaki kaysa sa trading fees na babayaran mo araw-araw. Ngayon, bakit may haircut penalty ang mga borrowed stablecoins? Isa sa pinaka-interesting na bahagi ng campaign mechanics ng Binance ay ang mga hakbang nila laban sa pang-aabuso o system manipulation. Kapag may namimigay ng libreng pera, laging may mga taong susubok na dayain ang sistema. Kaya naman naglagay ang Binance ng mahigpit na patakaran. Ang RLUSD na nakuha sa pamamagitan ng pagborrow o pangungutang ng ibang stablecoins tulad po ng USDT, USDC, o FDUSD ay pwede pong makatanggap ng 60% haircut o penalty. At sa ilang mga kaso, maaari pa itong ma-exclude ng tuluyan sa reward calculations. Ngayon ay ano ang ibig sabihin nito? Ipagpalagay natin na wala kang original na puhunan para bumili ng RLUSD. Ang ginawa mo ay nagpunta ka sa Binance Margin. At sa Binance Margin, nangutang ka ng $1,000 na halaga ng USDT. At ang inutang mong USDT na yan ay ginamit mo para bumili ng RLUSD para lang makasali sa promo. Na-detect ito ng Binance. Dahil inutang mo lang ang pondo para ma-farm ang XRP rewards, babawasan nila ng 60% ang value ng iyong holdings pagdating sa calculation ng iyong makukuhang reward. O baka hindi ka pa nila bigyan kahit isang butil ng XRP. Pinaliwanag ng Binance ng mga rules na ito ay sadyang ginawa para pigilan ang tinatawag na synthetic yield farming. Gusto nilang masigurado na ang mga rewards ay mapupunta lamang sa mga participants na nag-aambag ng genuine o totoong liquidity sa market. Bukod pa rito, naroon pa rin ang standard identity verification requirements. Ibig sabihin, bago ka makasali, kailangan ay pasado ka sa Know Your Customer o KYC procedures. Mayroong ding mga regional restrictions, kaya nakadepende po ang eligibility mo kung ang bansa kung saan ka nakatira ay supported ng Binance at ng campaign na ito. Sa aking opinion, yan, tungkol po sa anti-abuse rules na ito, ay pabor na pabor sa mga ordinaryo at tapat na nag-hold. Para mas madaling maintindihan, isipin po ninyo ang sitwasyon sa isang exclusive na buffet restaurant. Ang promo pa ng buffet ay para lang sa mga totoong paying customers. Ngayon may isang tao na hindi naman talaga bibili ng pagkain, pero nanghiram ng resibo sa ibang tao sa labas para lang makapasok at makakain ng libre. Kapag nalaman ito ng management, natural lang na palayasin sila o pagmultahin. Ganito rin ang ginagawa ng Binance sa mga synthetic yield farmers. Nanghihiram lang sila ng asset na hindi naman sa kanila para lang humigop ng rewards mula sa pool. Sa aking pananaw, ang 60% haircut penalty na ito ay napaka-fair. Kung walang ganitong rule, ang mga malalaking institution o mga crypto whales na may kakayahang umutang ng milyong-milyong USDT ay madaling ma-dominate ang promotion. Sila ang makakakuha ng halos lahat ng XRP rewards. Habang ang mga maliliit na holders na gumagamit ng sarili po nilang pera para bumili ng RLUSD ay maiiwan na may barya-barya lang. Sa pamamagitan ng pag-block sa borrowed assets, pinoprotektahan ng Binance ang integridad ng campaign. Pinapakita nito na gusto nilang i-reward ang mga totoong supporters at users ng RLUSD at hindi ang mga opportunista lang na lilipat sa ibang token pagkatapos ng August 14. Ngayon ay ano naman ang motibo ng Binance para i-push ang RLUSD at XRP ngayon pong taong 2026?
Habang binabasa po natin ang post ni Amelie, makikita na karamihan sa atensyon ng XRP community ay nakatutok po sa XRP rewards aspect ng campaign. Pero kung susuriin natin mabuti, ang totoong bituin dito ay ang Ripple USD or RLUSD. Kahit pa ang kabuang $800,000 na prize pool ay nakahati sa loob ng 4 na linggo sa halip na linggo-linggo, ang promotion na ito ay nananatiling isa sa mga pinakamalaking incentive programs na ginawa ng Binance na direktang nakatali sa dollar peg stablecoin ng Ripple. Ang buong campaign na ito ay malinaw na dinisenyo upang mapataas po ang RLUSD adoption at liquidity sa buong ecosystem ng Binance. Sa pamamagitan ng paghikayat sa mga users na i-hold at aktibong gamitin ang stablecoin bilang collateral at trading pair, pinapalakas po ng exchange ang presensya nito sa market. Kasabay nito, ang paggamit po ng XRP bilang reward currency ay lumilikha ng karagdagang engagement at activity sa paligid ng mga XRP-related trades. Ito ay isang perpektong synergy na nagbibenepisyo sa parehong token. Pinapabilis po nito ang sirkulasyon ng RLUSD habang pinapasaya ang mga XRP holders. Habang patuloy po na pinapalawak ng Ripple ang presensya ng RLUSD sa iba't ibang digital asset platforms, ngayon pong July 2026, ang incentive program ng Binance ay nag-aalok po ng panibagong oportunidad para mapataas ang utility ng stablecoin. Nagbibigay din ito sa mga eligible na users ng chance na kumita ng XRP sa pamamagitan lamang ng kanilang normal na qualifying trading at account activities bago pa man tuluyang magtapos ang campaign sa August 14. Ngayon, sa aking opinyon, ang aking opinyon po sa macro level na motibo ng Binance dito ay nakaugat po sa labanan ng mga stablecoins ngayong taong 2026. Alam naman natin na ang market ay matagal nang dominated ng USDT at saka USDC. Kailangan nila ng mga malalaking partners para makaagaw ng market share. Ayan. Sa pagpasok po ng Ripple sa stablecoin arena gamit po ang RLUSD ay gaya ng aking sinabi kanina ay kakailanganin po nila ng mga malalaking partners para makaagaw ng market share. Ang Binance bilang hari ng volume sa crypto space ay ang perpektong partner para dyan. Kaya sa aking pananaw, hindi po gagastos ang Binance ng $800,000 mula sa kanilang sariling pondo o sa pakikipagtulungan sa Ripple kung hindi sila naniniwala sa long-term potential ng RLUSD bilang isang mapagkakatiwalaang stablecoin. Para po sa XRP community, ang campaign na ito ay isang malaking validation. Ipinapakita nito na ang XRP Ledger at ang mga produktong nagmumula sa Ripple ecosystem ay buong pusong tinatanggap ng top-tier exchanges. Ang paggamit po sa XRP bilang reward ay isang psychological trick din. Alam nilang ito ang token na gustong-gustong i-accumulate ng mga tao. Kaya para sa akin, ito po ay isang win-win situation. Nakamit ng Binance ang mas mataas na trading volume at liquidity fees. Nakamit ng Ripple ang mas malawak na exposure para sa RLUSD at tayong mga everyday crypto users ay nakakakuha ng libreng XRP sa pamamagitan lang ng paggawa ng mga trades na marahil ay ginagawa na rin naman natin araw-araw. Hanggat alam mo ang rules at pasok ang iyong bansa sa KYC, walang dahilan para hindi mo subukang i-maximize ang opportunity na ito bago mag-August 14. At ayan po mga ka-crypto sa kabuuan. Ayan. Ang $800,000 XRP rewards campaign ng Binance. Yan para sa mga USD holders ngayon. Ay mahalaga pong tandaan natin ang PEDSA na nagsimula na po ito noong July 17 at ang deadline para makasali at makaipon po ng rewards ay hanggang sa August 14 na lamang. Nakita natin kung paano po binasag ni Amelie ang balita at kung paano natin nilinaw ang pagkakaiba ng $800,000
total pool kumpara sa $200,000 weekly distribution. Pinag-usapan na rin natin ng detalyado ang mga mahalagang requirements mula po sa paglalagay ng pondo sa Earn Flexible Savings, Margin o Futures hanggang sa pag-maintain ng $500 daily trading volume at minimum balance. Higit po sa lahat, naging malinaw kung bakit ipinagbabawal ng Binance ang synthetic yield farming at kung bakit papatawad ng 60% haircut ang mga gagamit ng inutang na stablecoins. Lagi pong mag-ingat sa pagpasok ng margin at saka futures trading kung hindi pa lubos na naiintindihan ang risk na kasama nito. Kaya basahin po ang buong terms and conditions sa mismong website ng Binance at siguraduhin ang inyong mga accounts ay KYC verified. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa inyong panonood. Maaaring panoorin na rin po nyo sunod ang recommended video natin dito.